Maraming mga kabataan na gustong makapag-aral, pero hindi nabibigyan ng tamang edukasyon sapagkat dahil rin sa antas ng pamumuhay. Sa aking pagiging guro sa hinaharap, ako ay magiging patuloy na handa at determinado na maglingkod sa pamamagitan ng edukasyon at kaalaman. Ang aking pangarap na maging guro ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon ng mga mag-aaral sa bukid. Bagong talakayan, bagong kaalaman, handog ng mabuting kinabukasan. Maraming problema ang dumadaan, kaya sama-sama tayong lahat para makamit ang ating inaasam na mga pangarap. Edukasyon ay ating pahalagahan para ang magandang kinabukasan ay ating makamtan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ako ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat na makapalahad ng aking bagpakitang turo. Ako nga pala ang inyong lingkod, Ginoong John Anthony Tan, o pwede niyo rin akong tawaging Teacher John. Bago tayo pumunta sa ating itatalakay ngayong araw, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa isang panalangin. Ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya na aming natanggap. O Diyos, bigyan mo kami ng lakas sa pang-araw-araw at gabayan mo itong mga batang ito na sila ay magpapatuloy sa kanilang pag-aaral. At ito ay aming pinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Bago umupo ang lahat, pakiayos ng mga hanay ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura na nakakalat para walang sagabal at maganda ang ating talakayan. Ginoong Tiongzon, bilang class monitor ng silid-aralan, pakitingnan muna ng ating attendance kung mayroong hindi nakapasok o kumpleto kayong lahat. Magaling! Dahil kumpleto kayong lahat, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil kayong lahat ay nakapasok ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Alam ko, handa na kayo. Kaya, bago tayo magsimula sa ating talakayan, mayroon akong hinanda na sayaw para hindi kayo maantok sa ating talakayan. Isa, dalawa, tatlo. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Tara, sayawin natin to! Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Maraming salamat sa inyo. Sobrang ganda niyong sumayaw at maganda tingnan na habang sumasayaw kayo, lahat kayo ay nakangiti. Ngayon, pwede na kayong umupo para masimulan na natin ang ating talakayan. Ito ang mga pamantayan sa klase. Una, maupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro at sa kaklase na nagsasalita. Pangatlo, maging alerto lagi sa klase. Pang-apat, lumahok sa mga gawain at talakayan sa klase. Iwasan ang pagsabayang pagsagot. Pang-5, itaas ang kamay kung gustong sumagot
sa mga tanong. Pang-anim, hintayin ang sarili sa pagkakataon. At pang-pito, iwasang pagtawanan ang sinumang nagkakamali sa pagsagot. Ang lahat ng ito ay magagawa ninyo kung ipamumutawi ninyo sa inyong puso at isipan ang tinatawag na respeto. At ito ang layunin sa ating talakayan. Una, nabibigyang kahulugan ang semantika, syntaxes, denotasyon, konotasyon at ang ayos ng pangungusap. Pangalawa, nakabubuo sa halimbawa ng pangungusap. At pangatlo, natutukoy ang pangungusap kung ito ay denotasyon, konotasyon, at kung ito ay karaniwang ayos o di karaniwang ayos ng pangungusap. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating talakayan, semantika. Ang semantika ay tumutukoy sa pampilosopiya at pangagham o scientificong pagpapakahulugan. Ito ay mula sa pandiwang Griyegong Simiano nang ibig sabihin ay manghulugan o sa pangalang semantikos na makahulugan. Sa katagalan, ginamit ito sa pagpapakahulugang linguistika. May dalawang uri ang paraan ng pagbibigay kahulugan ng salita. Una, ang denotasyon. Ito ay nagtaglay o nagapahiwatig ng neutral o objektibong kahulugan ng mga termino. Tumutukoy rin ito sa literal na nagpapakahulugan sa mga salita. Ang mga kahulugan at nagmula sa mga diksyonaryo at maging sa mga aklat. Halimbawa, may pulang rosas na tanim si inay sa bahay. Pangalawa, si Ana Joy ay may nakitang ginto sa pinuntahang ilog. At pangatlo, natakot ako na bigla akong nakakita ng ahas sa gubat. Ang lahat ng ito ay denotasyon. Tignan ang mga halimbawa. Una, may pulang rosas na tanim si inay sa bahay. Ang ginamit na salita dito ay ang pulang rosas. Ang rosas ay literal na pagpapakahulugan o literal na salita dahil ang rosas ay isang tanim o bulaklak. Pangalawa, si Ana Joy ay may nakitang ginto sa pinuntahang ilog. Ang ginamit na salita dito ay ginto. Ang ginto ay literal na salita. Ito ay makikita sa diksyonaryo o sa aklat. Pangatlo, natakot ako nang biglang kung nakita ang ahas sa gubat. Ang ginamit na salita dito ay ahas. Ito ay literal sapagkat ang ahas ay isang hayop na nakakamatay kung ikaw ay kakagatin nito. Pangalawa, konotasyon. Ito ay tumutukoy sa karagdagang kahulugan ng taglay ng isang salita batay sa intensyon o motibo ng taong gumagamit ito. Ito rin ang kahulugang ibinibigay ng mga salita, parirala o pangungusap na hindi tuwirang isinasaad. Mga halimbawa, una, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay kasing tingkad ng pulang rosas. Pangalawa, kulay ginto ang ngipin ni Ana Joy dahil hindi nagsisipilyo. Pangatlo, ang dati kong kaibigan ay isang ahas, niloko niya ako. Ang mga ito ay konotasyon. Tignan maigi ang mga halimbawa. Una, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay kasing tingkad ng pulang rosas. Ang ginamit na salita dito ay pulang rosas. Pangalawa, kulay ginto ang ngipin ni Ana Joy dahil hindi nagsisipilyo. Ang ginamit na salita din dito ay ginto. Pangatlo, ang dati kong kaibigan na isang ahas, niloko niya ako. Ang ginamit na salita dito ay ahas. Bakit naging konotasyon ito? Sapagkat ang lahat ng ito ay tumutukoy sa karagdagang kahulugang taglay ng isang salita batay sa intensyon o motibo ng taong gumagamit nito.
Naunawaan ba ang aking dinalakay? Kung naunawaan, mayroon akong ibibigay na pangkatang gawain at ito ay tatagal ng 5 minuto. Ang mga nakaupo dito sa kanan ay ang pangkat una at ang sa kaliwa naman ay ang ikalawang pangkat. Nakapili na ba kayo ng inyong mga leader? Kung nakapili na, ang lahat ng leader ay pumunta sa harapan para kumuha ng gawain dito. Ito. Ito ang ating gagawin. Panuto. Basahin ang bawat pangungusap. Tukuyin ang kahulugang ipinapahiwatig sa linya kung ito ba ay isang denotasyon o konotasyon. Kung tapos na, pakipasa ng inyong sagot at tignan natin kung sino ang nakakuha ng maraming wastong sagot. At ito ang tamang sagot sa ating gawain. Kung naunawaan ang konotasyon at denotasyon, tumungo naman tayo sa syntaxes. Ano ba ang syntaxes? Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pagbubuo ng mga pangungusap. Ito rin ang pag-uugnay-ugnay ng mga salita at pagsasama-sama nito para sa pagbuo ng mga pangungusap. Ito ay mula sa salitang Griego na syntaten, nang ibig sabihin ay pagsama-sama o pagsama-samahin. Pangungusap. Ano ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay isang sambit lang may patapos na himig sa dulo. Ang patapos na himig na ito ang nagsasaad na naipahayag na ang nagsalita ang isang diwa o kaisipang nais niyang ipaabot sa kausap. Ito ay karaniwang binubuo ng 2 bahagi, ang paksa at ang panag-urit. Laging isaisip na ang pangungusap ay ginagamit upang mapaunlad at mapag-ugnay ang mga binubuong diwa. Maging maingat sa paggamit ng mga salita sa pagsasaayos ng mga ito sa pangungusap. Tumungo naman tayo sa ayos ng pangungusap. Una, karaniwang ayos ng pangungusap. Ito ang pangungusap na nauna ang panaguri kaysa paksa. Ginagamit ito sa mga karaniwan o ordinary at informal na pakikipag-usap sa wikang Filipino. Halimbawa, una, kumain ng pansit si Christine. Pangalawa, sumakay ng tricycle papunta sa simbahan si Lola. At pangatlo, nagluto ng masarap na ulam si Nanay. Sa di karaniwang ayos naman tayo. Pag sinabing di karaniwang, ito ay ang pangungusap na nauna ang simuno o paksa kaysa panaguri. At ginagamitan ito ng panandang ay. Malimit itong ginagamit sa mga formal na pagpapahayag, partikular sa mga pagsulat ng mga akademikong aklat sa mga komprehensya. Halimbawa nito, si Christine ay kumain ng pansit. Si Lola ay sumakay ng tricycle papunta sa simbahan. At pangatlo, si Nanay ay nagluto ng masarap na ulam. Magkaiba ang karaniwang at di karaniwang ayos ng pangungusap, sapagkat ang karaniwang ayos na pangungusap nauna ang panaguri kaysa sa paksa. Ang di karaniwang ayos naman ay nauna ang paksa o simuno kaysa sa panaguri. Naintindihan ba ang kanilang pagkakaiba? Kung naintindihan, mayroon tayong ulit pangkatang grupo na gawain. Ang mga nakaupo dito sa kanan ay ang pangkat una at ang sa kaliwa naman ay ang ikalawang pangkat. Lahat kayo, basahin ang panuto.
Magbigay ng mga halimbawa ng karaniwang ayos ng pangungusap at di karaniwang pangungusap. Kung sino ang pinakamaraming nagawa ng pangungusap, sila ay makakuha ng premyo. Tapos na ba? Pakipasa ninyo ang inyong ginawa at tingnan natin kung sino ang may maraming nagawang pangungusap at sino ang may maraming tumpak na sagot. Maraming salamat sapagkat lahat kayo ay naunawaan ang aking tinalakay. Ito ang inyong takdang aralin at ito ay gagawin ninyo sa inyong mga bahay. Panuto, ibigay ang sumusunod. 5 konotasyon, 5 denotasyon, 5 karaniwang ayos ng pangungusap, at 5 ng di karaniwang ayos ng pangungusap. Bago matapos itong talakayan, makinig muna ng mabuti sa aking sasabihin. Ang kahalagahan ng edukasyon ay hindi masusukat sa halaga. Ito ay nagbibigay daan sa ating upang maabot ang ating mga pangarap at layunin. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at tiwala sa ating sarili na kaya-kaya natin harapin at malampasan ang anumang hamon sa ating buhay. Ang edukasyon ay isang biyayang hindi dapat baliwalain. Ito ay isang pribilehiyo at karapatan na dapat pahalagahan at ingatan. Ito ang susi sa isang magandang kinabukasan at ito ang magiging sandata natin sa anumang laban sa ating hinaharap. Kaya't patuloy tayong mag-aral at magbigay halaga sa edukasyon sapagkat ito ay magiging daan upang makamit natin ang inaasam na mga pangarap. Mga bata, maraming salamat sa inyo. Sana marami kayong natutunan sa ating tinalakay. Paalam, ang inyong lingkod, Teacher John.